Naramdaman mo na ba ang bigat ng mundo na parang dinudurog ang iyong kaluluwa, na para bang may isang anino na humaharang sa iyong paghinga? Isipin mo sandali, paano kung may isang susi, isang panalangin na kaya ng lakas na tumagos sa pinakamadilim na bagyo ng iyong buhay at magdala ng pagpapagaling sa iyong puso, katawan at espiritu? Hindi ito isang pangakong walang laman o isang bulong na dumadaan lamang. Ito ang katotohanan na iniwan ni Papa Leon XIV sa kanyang banal na karunungan bilang isang parola para sa mga naghihintay ng liwanag sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, inaanyayahan kita na tuklasin ang pinakamakapangyarihang panalangin na kanyang ipinagkaloob, isang regalong pangkalangitan na nagpabago ng mga buhay at handa ng baguhin ang iyo. Handa ka na bang buksan ang pintuang iyon? Isang tanong, ilang beses ka na bang naghanap ng sagot sa katahimikan ng gabi, humiling ng himala na magpapagaling sa mga sugat na hindi mo maipaliwanag? Itinuro ni Papa Leon XIV na ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang para sa katawan, kundi isang muling pagsilang ng kaluluwa, isang pagkakahanay ng iyong pagkatao sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga salita, puno ng pag-ibig at kapangyarihan, ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na ang bawat luhang ibinuwis ay nakikita, bawat dalangin ay naririnig. Ang panalangin na ito na ibabahagi natin ngayon ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang tulay patungo sa banal, isang puwersa na gumigising ng pag-asa kung saan dating may kawalan lamang. Hindi mo ba nararamdaman sa kaibuturan ng iyong puso na ito ang hinintay mong sandali? Ang mundo ay hinila tayo sa ingay nito, sa pagmamadali, sa mga pangakong hungkag. Ngunit si Papa Leon XIV, sa kanyang tahimik na boses at tingin na tumatagos sa kaluluwa, ay nagturo sa atin na huminto, na makinig sa bulong ng walang hanggan. Sinabi niya na ang pagpapagaling ay nagsisimula kapag natututo tayong bitawan ang takot at yakapin ang pananampalataya. Kapag hinayaan natin ang isang dalisay na panalangin na itaas ang ating espiritu patungo sa Diyos. Ang panalangin na malalaman mo ngayon ay hindi isang ritual na walang laman. Ito ay isang pakikipagtagpo sa kapangyarihang lumikha ng langit at lupa. Ang bawat salita, maingat na pinili, ay dala ang lakas ng mga siglo ng pananampalataya. Ang parehong lakas na nagbigay suporta sa milyon-milyon sa kanilang pinakamadilim na oras. Maiisip mo ba kung ano ang mararamdaman mo kapag sinabi mo ito sa unang pagkakataon? Marahil ngayon ay may nararamdaman kang puwang, isang sugat na hindi mo maipaliwanag, isang pagod na hindi mo maipangalan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na paulit-ulit na sinabi ni Papa Leon XIV, nang may lubos na katiyakan, walang kadiliman na hindi kayang tabunan ng liwanag ng panalangin. Ang panalangin na ito, ang pinakamakapangyarihan sa kanyang pamana, ay naging kanlungan para sa mga pusong durog, gamot para sa mga katawang may sakit, at gabay para sa mga kaluluwang naliligaw. Hindi ito isang simpleng dasal. Ito ay isang karanasan na yumayakap sa iyo, nagbabago sa iyo, at nagpapaalala sa iyo kung sino ka sa mata ng Diyos. Ngayon, hindi ka narito ng hindi sinasadya. May isang bagay sa loob mo ang nagdala sa iyo sa sandaling ito na parabang isang kamay na hindi nakikita ang gumabay sa iyo. Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Maghanda dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lamang isang video. Ito ay isang imbitasyon na magpagaling, muling isilang at muling makipag-ugnay sa lakas na laging nasa loob mo. Iniwan ni Papa Leon XIV ang panalangin na ito bilang isang mapa, isang daan patungo sa kapayapaang lumalampas sa sakit, patungo sa kagalakan na nagtagumpay sa kalungkutan. Sa mga susunod na minuto, gagabayan kita salita por salita ng may pag-ibig at paggalang na nararapat sa kayamanang espiritual na ito. Huwag ilihis ang iyong tingin,
Huwag iwanan ang videong ito dahil ang mangyayari ay maaaring maging simula ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. Tatanggapin mo ba ang tawag na ito? Manatili at sama-sama nating tuklasin ang panalangin na magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Isipin mo na ikaw ay nakatayo sa harap ng isang malawak na karagatan, na ang mga alon ay humuhugong at ang abot tanaw ay parang hindi maabot. Ganyan ang pakiramdam ng buhay kapag ang sakit, karamdaman o kalungkutan ay yumayakap sa iyo. Ngunit itinuro ni Papa Leon XIV sa kanyang payapang tingin at boses na parang humahaplos sa kaluluwa na kahit sa gitna ng bagyo may isang kanlungan. Ang panalangin na ito, ang pinakamakapangyarihan sa kanyang pamana, ay hindi lamang isang hanay ng mga salita. Ito ay isang bangka na magdadala sa iyo sa dalampasigan ng kapayapaan. Hindi ito ordinaryong dasal, kundi isang pakikipagtagpo sa banal na gumigising ng isang bagay sa loob mo. Naramdaman mo na ba na ang isang simpleng panalangin ay kayang baguhin ang lahat? Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pagpapagaling ay nagsisimula sa sandaling kilalanin mo ang iyong sariling kahinaan. Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay hindi kahinaan, ito ay katapangan. Ang panalangin na ito na malalaman mo sa lalong madaling panahon ay nilikha para sa mga sandaling ang puso ay nadudurog, ang katawan ay nanghihina, o ang espiritu ay nawawala sa dilim. Tinawag niya itong isang bulong sa langit, isang paraan ng pakikipag-usap ng direkta sa Diyos, walang hadlang, walang tagapamagitan. Ang bawat salita ay puno ng isang lakas na lumalampas sa panahon, na para bang si Papa Leon XIV mismo ang nasa tabi mo gumagabay sa iyo. Hindi mo ba gustong maramdaman ang presensyang iyon ngayon? Ngunit ano ang nagpapahiwalay sa panalangin na ito? Hindi lamang ang kagandahan nito o ang himig ng mga salita. Ito ay ang layunin sa likod nito. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang mga salita ng walang pananampalataya ay parang kampanang walang tunog. Maganda, ngunit walang laman. Ang panalangin na ito ay humihingi na ibukas mo ang iyong puso, na iwanan ang mga pag-aalinlangan at lubusang isuko ang iyong sarili. Hindi ito tungkol sa paulit-ulit na pagsasabi, kundi sa pagbibigay buhay dito, na hayaang ang bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Isipin ng sandali na sasabihin mo ito at mararamdaman mo na may gumagalaw sa loob mo, na para bang isang liwanag ang nagliwanag sa dilim. Handa ka na ba para sa sandaling iyon? Marahil nagtataka ka, bakit ang panalangin na ito ay nakapukaw ng napakaraming buhay? Ang sagot ay nasa pagiging simple at lakas nito. Hindi hinintay ni Papa Leon XIV na gawing komplikado ang pananampalataya. Nais niyang gawin itong abot kamay, tulad ng isang bukal na maaaring marating ng lahat. Ang panalangin na ito ay hindi nangangailangan na ikaw ay isang dalubhasa o bihasa sa banal na kasulatan. Ang kailangan lamang ay maniwala ka, magtiwala, at maglakas loob na bitawan ang bigat na dala mo. Ito ay isang regalo para sa kaluluwang pagod, para sa katawang may sakit, para sa pusong nananabik ng pag-asa. Hindi mo ba nararamdaman sa sandaling ito na handa na ang isang bahagi ng iyong sarili na tanggapin ito? At narito ang unang lihim. Ang panalangin na ito ay hindi lamang nagpapagaling. Ito ay nagbabago. Sinabi ni Papa Leon XIV na kapag kami ay nanalangin ng bukas ang puso, hindi lamang kami humihingi, kundi kami ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, hindi mo lamang hinintay ang pagpapagaling para sa iyong sarili, kundi binubuksan mo rin ang pinto upang makahanap din ng pagpapagaling ang iba. Ito ay isang gawa ng pag-ibig, isang tulay sa pagitan ng tao at ng walang hanggan. Sa mga susunod na minuto, gagabayan kita patungo sa puso ng panalangin na ito, ngunit una, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili.
handa na ba akong hayaang pumasok ang liwanag na ito sa aking buhay? Ngayon, pasukin natin ang misteryo ng panalangin na ito. Inilarawan ito ni Papa Leon XIV bilang isang apoy na hindi kailanman namamatay. Isang lakas na nananatili kahit na ang lahat ay parang nawala na. Ngunit upang maunawaan ang kapangyarihan nito, kailangan muna nating maunawaan ang pinagmulan nito. Hindi ito isinulat sa isang sandali ng katahimikan, kundi sa gitna ng isang krisis nang ang mundo ay lubog sa kawalan ng pag-asa. Si Papa Leon XIV, sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya ay nagretiro sa panalangin at nakatanggap ng inspirasyong ito mula sa Diyos. Ang bawat salita ay isang regalo mula sa langit, isang mensahe para sa mga hinintay na hinintay. Hindi ba kamangha-mangha na isang bagay na nilikha noon ay kayang hawakan pa rin ang iyong kaluluwa? Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang teksto, ito ay isang karanasan. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang tunay na panalangin ay hindi lamang sinasabi, kundi dinadanas. Kapag sinabi mo ito, hindi ka mag-iisa. Isipin ang milyon-milyong tao sa loob ng mga siglo na pinagsama ang kanilang mga boses sa iyo, na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya na tumatagos sa panahon. Iyan ang mahika ng panalangin na ito. Hindi ka lamang ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos, kundi isang koro ng mga kaluluwa na nakahanap ng ginhawa dito. Nararamdaman mo ba ang lakas ng koneksyong iyon tulad ng isang ilog na dumadaloy patungo sa walang hanggan? Ngunit mag-ingat, ang panalangin na ito ay hindi para sa mga maligamgam. Binalaan ni Papa Leon XIV na ang kapangyarihan nito ay nagpapakita lamang sa mga lubusang sumusuko. Hindi mo maaring lapitan ito ng may pag-aalinlangan o saradong puso. Ito ay tulad ng pagtatanim ng binhi sa tuyong lupa. Kailangan ito ng pananampalataya upang mamukadkad. Kaya bago magpatuloy, huminto sandali at mag-isip, ano ang nagdala sa iyo rito? Ang sakit ba? Ang pag-asa ba? Isang hinintay na hindi mo maipangalan? Ano man ito, ang panalangin na ito ay handang yakapin ka. Handa ka na bang hayaang baguhin ka nito? Itinuro ni Papa Leon XIV na ang pagpapagaling ay hindi palaging agad-agad, ngunit palaging posible. Ang panalangin na ito ay tulad ng isang susi na nagbubukas ng mga pintuang inakala mong sarado magpakailanman. Hindi nito ipinapangako ang mga himalang instant, ngunit isang daan, isang gabay patungo sa kapayapaang lumalampas sa pagdurusa. Sa bawat pagsasabi mo nito, ito ay tulad ng paggawa ng isang hakbang patungo sa liwanag. Isipin na ang bawat salita ay isang ladrilyo na nagtatayo ng tulay patungo sa pagpapagaling, isang tulay na ikaw mismo ang lumilikha. Hindi ba makapangyarihan ng isiping ang iyong mga salita ay may ganoong kapangyarihan? At narito ang isang paghahayag. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa iyo. Sinabi ni Papa Leon XIV na kapag kami ay nanalangin ng may pag-ibig, ang aming mga salita ay nagiging regalo para sa mundo. Sa pagsasabi nito, hindi mo lamang hinintay ang pagpapagaling para sa iyong mga sugat, kundi nagpapadala ka rin ng isang kislap ng pag-asa sa mga nasa paligid mo. Ito ay isang gawa ng kabutihang loob, isang paraan ng pagsasabi, hindi ako nag-iisa, at ang aking pagpapagaling ay pagpapagaling rin ng iba. Sa sandaling ito, ipikit ang iyong mga mata at isipin, sino pa ang gusto mong abutin ng panalangin na ito? Dahil ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Ngayon, pasukin natin ang puso ng panalangin na ito. Dinisenyo ito ni Papa Leon XIV upang maging salamin ng kaluluwa, isang refleksyon ng ating mga laban at pag-asa. Ang bawat parirala ay maingat na hinabi upang hawakan ang iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao. Ang katawang nagdurusa, ang isipang nag-aalinlangan, ang pusong nananabik. Hindi ito mahabang panalangin, ngunit ang bawat salita ay may malaking bigat
na para bang puno ito ng mga siglo ng pananampalataya. Kapag narinig mo ito, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa, na may isang tao sa isang lugar na nanalangin kasama mo. Hindi ba nakakaaliw ang pag-alam na hindi mo hinintay ang iyong mga laban ng mag-isa? Ngunit bago ito ibunyag, may isang bagay na kailangan mong malaman. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang panalangin ay hindi gumagana kung ito ay tratuhin bilang isang anting-anting. Hindi ito mahika, hindi ito trick. Ito ay isang pag-uusap sa Diyos, isang gawa ng pagsuko at tiwala. Upang maipakita ang kapangyarihan nito, kailangan mong lapitan ito ng may kababaang loob, tulad ng isang batang nagtitiwala sa kanyang ama. Maaaring mahirap ito sa iskat na nagtuturo sa atin na magduda, magkontrol at matakot. Ngunit iginiit ng Papa, ang pananampalataya ay ang unang hakbang patungo sa pagpapagaling. Handa ka na bang gawin ang hakbang na iyon? Isipin mo na ang panalangin na ito ay isang pinto. Sa kabilang panig ay ang kapayapaang hinintay mo, ang lakas na kailangan mo, ang pagpapagaling na hinintay mo. Ngunit ang pinto ay hindi bubukas ng mag-isa. Ikaw ang kailangang magbukas ng susi. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pananampalataya ay ang susi at ang panalangin ay ang kilos na nagpapagalaw nito. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong sakit, kung gaano kabigat ang iyong dala. Ang panalangin na ito ay may kapangyarihang gawing magaan ito. Ngunit nakasalalay sa iyo ang pagsasabi nito ng bukas ang puso. Maiisip mo ba kung ano ang mararamdaman kapag tumawid ka sa pintuang iyon? At narito ang isa pang lihim. Ang panalangin na ito ay hindi lamang nagpapagaling sa kasalukuyan, kundi nagbibigay liwanag rin sa nakaraan. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang ating mga sugat, kahit ang pinakaluma, ay maaaring makahanap ng ginhawa sa panalangin. Sa pagsasabi nito, hindi mo lamang hinintay ang pagpapagaling para sa ngayon, kundi hinintay mo rin ang liwanag ng Diyos na hawakan ang mga sandaling iyon na nagdudulot pa rin ng sakit sa iyo. Ito ay tulad ng bawat salita ay isang haplos mula sa langit, na pinapahupa ang mga peklat na inakala mong permanente. Hindi ba nakakalaya ang isiping kahit ang nakaraan ay maaaring pagalingin? Habang papalapit tayo sa panalangin, maramdaman mo kung paano lumalakas ang hinintay sa loob mo. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang paghihintay ay bahagi ng proseso dahil inihahanda nito ang puso para sa pagtanggap. Huwag magmadali, hayaang maging banal ang sandaling ito. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi natin ang panalangin salita por salita, ngunit bago iyon, mag-isip. Ano ang gustong pagalingin? Ano ang gustong bitawan? Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang dasal. Ito ay isang pangako na hindi ka nag-iisa, na ang pagpapagaling ay posible. Handa ka na bang tanggapin ito? Ngayon, ihanda natin ang ating sarili para sa panalangin na ito. Iginiit ni Papa Leon XIV na ang pinakamakapangyarihang panalangin ay nangangailangan ng pusong handa. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng perpektong mga salita, kundi sa pagbubukas ng iyong kaluluwa. Isipin na ikaw ay nasa harap ng isang payapang ilog. Bago sumisid, kailangan mong bitawan ang lahat ng nagpapabigat sa iyo. Ang panalangin na ito ay ang ilog na iyon at ang iyong pananampalataya ang nagbibigay daan sa iyo upang lumangoy dito. Sinabi ng Papa, huwag humiling gamit ang isip, humiling gamit ang kaluluwa. Nararamdaman mo ba ang kislap ng pananampalatayang lumalakas sa iyo ngayon? Ang kapangyarihan ng panalangin na ito ay nakasalalay sa pagiging pangkalahatan nito. Nilikha ito ni Papa Leon XIV para sa lahat. Ang may sakit, ang naliligaw, ang desperado, ang puno ng pag-asa. Hindi mahalaga kung sino ka o ano ang naranasan mo. Ang panalangin na ito ay hinintay ka kung nasaan ka.
Ang mga salita nito ay tulad ng isang yakap, isang paalala na ang Diyos ay hindi kailanman iniiwan ka. Ngunit upang matanggap ang yakap na iyon, kailangan mong iunat ang iyong mga braso. Ibig sabihin, iwanan ang pagmamataas, ang pag-aalinlangan, ang takot. Hindi ba nakakalaya ang isiping maaari mong bitawan ang lahat ng iyon sa sandaling ito? At narito ang isang malalim na katotohanan. Ang panalangin na ito ay hindi nagbabago sa Diyos. Ito ay nagbabago sa iyo. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang panalangin ay isang salamin na nagpapakita kung sino ka sa mata ng Diyos. Sa pagsasabi nito, hindi mo lamang hinintay ang pagpapagaling, kundi natutuklasan mo rin ang lakas na laging nasa loob mo. Ito ay tulad ng pagpapailaw ng lampara sa isang madilim na silid. Ang liwanag ay laging naroon, kailangan mo lamang itong makita. Isipin kung ano ang mararamdaman sa pagtuklas ng liwanag na iyon sa iyo. Hindi ka ba sabik sa sandaling iyon? Ngunit binalaan din ni Papa Leon XIV, huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin na ito. Ang mga salita nito ay tulad ng mga binhi na kapag naitanim ay nagsisimulang tumubo. Hindi palagi mong makikita ang mga resulta agad-agad, ngunit sa bawat pagsasabi mo nito, ikaw ay nagdidilig sa mga binhing iyon. Ang pagpapagaling ay maaaring dumating bilang isang ginhawa sa katawan, kapayapaan sa isip, o bagong lakas upang harapin ang iyong mga laban. Ang mahalaga ay magtiwala sa proseso. Kaya mo bang mangako na sundin ang daang ito kahit hindi mo nakikita ang destinasyon? Sa lalong madaling panahon, handa na tayong ibahagi ang panalangin. Ngunit bago iyon, huminga sandali. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang paghinga ay ang unang regalo ng buhay at ang bawat paghinga ay isang pagkakataon upang magbago. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, maramdaman kung paano napupuno ng hangin ang iyong baga, kung paano nagsisimula ang katahimikan na yakapin ka. Ang panalangin na ito ay malapit nang pumasok sa iyong buhay at kasama nito ang posibilidad ng isang malalim na pagbabago. Handa ka na bang buksan ang iyong puso at hayaang dumaloy ang kapangyarihan nito? Isipin mo na ikaw ay nasa isang tahimik na templo na ang liwanag ay dumadaloy sa mga sinaunang bintana. Iyan ang espasyong nais ni Papa Leon XIV na hanapin mo kapag nanalangin. Hindi mo kailangan ng pisikal na lugar, ang templong iyon ay nasa loob mo. Ang panalangin na ito ay ang susi na magdadala sa iyo doon sa isang lugar kung saan ang sakit ay natutunaw at ang pag-asa ay muling isinilang. Ngunit upang makapasok, kailangan mong iwanan ang mga distractions. Ipikit ang iyong mga mata sandali at tanungin ang iyong sarili, ano ang handa kong bitawan upang makahanap ng kapayapaang iyon? Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi ang isinigaw, kundi ang ibinulong ng may puso. Ang panalangin na ito ay hindi nangangailangan ng malakas na boses, kundi ng layunin. Ang bawat salita ay tulad ng isang patak ng tubig na bumabagsak sa isang payapang lawa, na lumilikha ng mga alon na umaabot ng mas malayo kaysa sa iyong hinintay. Kapag sinabi mo ito, isipin na ang mga alon na iyon ay hinintay hindi lamang ang iyong buhay, kundi ang buhay ng mga hinintay mo. Hindi ba maganda ang isiping ang iyong panalangin ay maaaring maging regalo para sa iba? At narito ang isa pang paghahayag. Ang panalangin na ito ay walang katapusan. Itinuro ni Papa Leon XIV na kapag ginawa mo itong bahagi ng iyong buhay, ito ay nagiging isang kasama na laging naroon. Hindi ito isang bagay na sinasabi mo isang beses at kinalimutan. Ito ay isang kasanayan, isang kanlungan na maaari mong balikan palagi. Sa bawat pagsasabi mo nito, makakatuklas ka ng isang bagong bagay na para bang ang mga salita ay nagbabago upang umangkop sa iyong mga pangangailangan. Maiisip mo ba ang pagkakaroon ng gayong kayamanan
laging abot kamay, ngunit hinintay din kami ni Papa Leon XIV. Ang panalangin ay nangangailangan ng aksyon. Hindi sapat na sabihin ito, kailangan mong isabuhay ang mga turo nito. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pagpapagaling ay hindi lamang nagmumula sa itaas, kundi sa kung paano mo pipiliin na maglakad pagkatapos ng panalangin. Ang panalangin na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas, ngunit ikaw ang magpapasya kung paano ito gagamitin. Handa ka na bang gumawa ng mga konkretong hakbang patungo sa iyong pagpapagaling, patungo sa isang buhay na mas buo? Habang papalapit tayo sa sandali ng pagbabahagi ng panalangin, maramdaman mo kung paano inihahanda ang iyong puso. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang tunay na panalangin ay nagsisimula bago ang unang salita sa katahimikan na nauuna rito. Sa sandaling ito, ikaw ay nasa katahimikang iyon, sa banal na espasyong iyon, kung saan posible ang lahat. Ang panalangin ay malapit ng ibunyag at kasama nito isang bagong yugto ng iyong buhay. Manatili sa amin dahil ang susunod na mangyayari ay magbabago ng lahat. Handa ka na ba para sa pakikipagtagpong ito sa Diyos? Ngayon, habang ang mga salita ng panalangin na ito ay nananatiling umalingaw-ngaw sa iyong puso, isipin mo na ikaw ay nasa bingit ng isang bagong simula. Itinuro ni Papa Leon XIV na ang pagpapagaling ay hindi ang katapusan ng daan, kundi ang simula ng isang buhay na nabago, isang paggising na humihikayat sa iyo na maglakad ng may tapang. Ang panalangin na ito na natutunan mo ngayon ay hindi lamang isang kanlungan para sa iyong mga sugat. Ito ay isang kompas na tumuturo patungo sa liwanag, patungo sa kapayapaang lumalampas sa sakit. Sa bawat pagsasabi mo nito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Dala mo ang karunungan ng isang tao na nakakita ng banal sa bawat kaluluwa. Ano ang gagawin mo ngayon sa kayamanang ito na ipinagkaloob sa iyo ng langit? Isipin ito. Ang buhay ay isang tapiserya na hinabi mula sa mga sandali ng laban at pag-asa, at ang panalangin na ito ay isang gintong sinulid na nagtatanghal ng iyong mga pirasong durog. Sinabi ni Papa Leon XIV na ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng mga bagyo, ngunit nagtuturo sa iyo na sumayaw sa ulan. Sa pagdadala ng panalangin na ito, hindi mo lamang hinintay ang pagpapagaling para sa iyong sarili, kundi nagiging isang parola ka rin para sa iba, isang buhay na patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman iniiwan. Ang bawat salitang idadasal mo ay isang binhi na itinanim, hindi lamang sa iyong kaluluwa, kundi sa mundo sa paligid mo. Hindi ba ito isang mas malaking layunin, isang misyon na lumalampas sa iyong sariling kwento? Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng panalangin na ito ay hindi lamang sa pagsasabi nito, kundi sa pagsasabuhay nito. Hinintay kami ni Papa Leon XIV na huwag manatili sa bulong ng mga salita, kundi baguhin ang mga ito sa aksyon, sa pag-ibig, sa pag-asa na ibinabahagi. Sa bawat pagpili mo ng pananampalataya kaysa sa takot, sa bawat pag-abot mo ng kamay sa isang nagdurusa, iginagalang mo ang pamana ng panalangin na ito. Hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay, kundi ang simula ng isang pangako. Ang pangako na, sa bawat hakbang maaari kang lumapit sa bersyon ng iyong sarili na laging pinangarap mo. Handa ka na bang tuparin ang pangakong iyon? At narito ang katotohanan na iniwan ni Papa Leon XIV bilang isang walang hanggang alingaw-ngaw. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng pag-ibig ng Diyos. Walang kadiliman na hindi kayang tabunan ng kanyang liwanag. Ang panalangin na ito ay iyong tulay patungo sa liwanag na iyon, ngunit ang huling hakbang ay ikaw ang gagawa. Huwag itago ito bilang isang alaala. Gawin itong bahagi ng iyong buhay, isang palagiang bulong na nagpapaalala sa iyo kung sino ka sa mata ng Diyos. Ngayon,
Hindi mo lamang natutunan ang isang panalangin, natanggap mo ang isang imbitasyon na muling isilang, bitawan ang nagpapabigat sa iyo at yakapin ang nagpapataas sa iyo. Ano ang ibig sabihin para sa iyo na maging malaya, maging pinagaling, maging minamahal ng walang sukat? Kaya, habang ang mga salitang ito ay unti-unting nawawala, hayaang manatili ang kanilang mensahe. Ibahagi ang panalangin na ito sa isang nangangailangan ng pag-asa, isulat sa mga komento kung paano ito humipo sa iyong puso at sumali sa aming komunidad sa Refleksyon del Papa Leon XIV upang patuloy na tuklasin ang karunungang nagbabago ng buhay. Mag-click sa magustuhan, ibahagi ang videong ito at mag-subscribe dahil ito ay simula lamang ng isang daan na sama-sama nating tinatahak. At huwag kalimutan, ang pagpapagaling ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay na nagsisimula sa isang salita. Ano ang magiging salita mo?